nasa ating Zoom meeting, no? So, ayan. So, para sa umagang ito, ay pagtatalakayin natin ang mga estruktura ng pamilihan. Ngunit bago yan, maaari muna tayong magkaroon ng isang panalangin. So, sino sa ating mga estudyante ang maaaring manguna para sa isang maikling panalangin? Ayan. So, maaari ko bang tawagin si Althea Cunanan upang pangunahan tayo sa isang maikling pangunahin? Ay, maikling panalangin. I'm so sorry. Hello po, audible po ba ako? Yes po. Ayan, so, let's bow our head and feel the presence of the Lord and of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. So, help me grow in all that I know. Help me to love your word from above. Help me, I pray, to learn goodness each day. Help me to see Christ's light living in me. Amen. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Ayan, maraming salamat Althea para sa isang maikiling panalangin, no? Ngayon, pagkatapos ng ating panalangin, maaari ko bang tanungin ang bawat isa sa ating klase kung meron ba tayong mga liban sa ating klase? Kung wala naman tayong liban, maaari ba tayong mag-heart react o kaya naman ay mag-like react sa ating emoji button? Ayan. Ayan, so nakita ko na marami nang nag-heart react. And by the way, naka 2 devices pala si teacher, kaya nakita ko kung sino yung mga nag-heart react and kung sino yung mga hindi nag-heart react sa ating Zoom meeting. Ayan, so majority naman ay nakapag-heart react. So ibig sabihin nun ay present ang lahat ng ating mga estudyante sa araw na ito. Ayan. So dahil tapos na tayo sa ating attendance, meron lamang ako mga importanteng bagay na kailangan nating alalahanin at tandaan habang tayo ay nasa ating Zoom meeting or sa ating klase. Ayan, meron tayong mga virtual rules. Una ay maging magalang. Pangalawa ay makinig ng mabuti, lalong-lalo na sa mga salita habang tayo ay nasa Zoom meeting, kagaya na lamang ni teacher o kaya naman ng inyong mga kaklase na magsasalita mamaya sa ating recitation, so kaya naman ay magbabasa ng mga bagay-bagay sa ating klase. Pangatlo ay buksan ang inyong camera. Ayan, para sa ating mga estudyante, inaanyayahan ko ang lahat na buksan ang kanilang camera simula sa ating klase hanggang sa matapos ang ating klase. So ayan, maaari bang buksan ng ating mga estudyante, ng ating mga mag-aaral ang kanilang mga camera? Ayan, so nakita ko na si Jericho. Ayan, si Mark din, and si JM. Ayan, so, ayun, sa iba, maaari bang buksan ang inyong mga camera para makita ni teacher? Ayan. So, panatilihin lamang nakabukas sa inyong mga camera habang tayo ay nasa ating klase. Ayan, so waiting tayo sa ibang ang hindi pa naka-open ng cam. Ayan, maaari lamang ibuksan ang inyong mga camera. Ayan. Okay. Ayan, so dadako tayo sa pang-apat. I-mute ang inyong mikropono maliban kung ikaw ay magsasalita. So, ugaliing i-mute ang inyong mga mikropono, lalo na kung kayo ay hindi naman magsasalita sa ating klase. At panghuli, pindutin lamang ang inyong raise hand sa inyong emoji button kung nais nyong sumagot. So kung may mga instances na gusto nyong sumagot sa ating recitations later, maaari lamang na pindutin nyo ang raise button, and kapag nakita ni teacher na nag-raise kayo ng button, i-acknowledge naman kayo para sumagot sa ating recitation o kaya naman sa ating mga gawain. Ayan. So, naintindihan naman ng bawat isa ang ating virtual rules. Kung naintindihan ng bawat isa, maaari bang mag-heart react kayo para malaman ni teacher na naintindihan ng bawat isa? Ayan. Maraming salamat. Ayan. So,
Ayan, bago tayo dumako sa ating panibagong leksyon sa araw na ito, meron bang maaring magbahagi kung ano yung naging talakayan natin nung nakaraang leksyon sa ating subject na ito? Ayan. Yan, maaari kayong mag-raise hand muli kung gusto nyo mag-recite. Muli ang tanong ni teacher ay ano kaya yung naging talakayan natin nung nakaraang talakayan sa ating oras na ito. Yes, Jericho? Nung nakarang aralin po natin, teacher, pinag-aralan po natin ang kahulugan po ng pamilihan. Yan. So, tama, no? So, nakaraan ay natalakay natin yung kahulugan ng pamilihan. At ngayon, dahil natalakay na natin ang kahulugan ng pamilihan, i-introduce ko kayo sa sa iba't iba pang mga estruktura naman ng pamilihan. Ngunit bago tayo dumako sa ating leksyon, maaari muna nating tignan kung ano ba yung mga dapat nating ma-achieve sa araw na ito. Una ay nasusuri ang kahulugan ng iba't ibang struktura ng pamilihan. Monopolyo, oligopolyo, halimbawa ay monopolyo, oligopolyo, perpektong kompetisyon at monoponsyo. Ngunit para sa araw na ito, ang tatalakayin muna natin ay ang monopolyo at ang oligopolyo. And sa susunod na araw ay tatalakayin naman natin yung mga natitirang struktura ng pamilihan. Katulad na lamang ng perpektong kompetisyon at monoponsyo. Ayan. Pangalawa naman ay naisa sa buhay ang responsableng pagkonsumo sa pamilihan. At pangatlo, nakapagkakategorya ng mga aktwal na negosyo ayon sa uri ng struktura ng pamilihan. Ayan. Bago tayo tumako naman sa ating pinaka-lesson, no, meron muna tayong gagawin na isang gawain para sa ating leksyon sa araw na ito. Ayan. Wait for a while. Ayan. So, ang title ng ating gawain sa araw na ito ay ang Word O Coaster. So, ang gagawin lamang natin sa ating Word O Coaster ay magbibigay si teacher ng isang prompt patungkol sa pamilihan at kung ano man ang may isip nyo kapag nakita nyo yung prompt na ito, ilalagay nyo lang sa ating Word O Coaster. Isang word lang yung kailangan yung ilagay sa ating Word O Coaster, ha? Ayan. So, maaari nyo nang i-scan ang ating QR code para sa Word O Coaster natin. Ayan. So, maaari nyo sabihin sa akin kapag hindi nyo na-access ang ating link or ang ating QR code sa ating Word O Coaster. Ayan. And, maaari nyo bang sabihin din kung na-access nyo na ang ating link? Okay. Ayan. So, mukhang na-access na ba ng lahat ng ating link? Ayan. So, pwede pa kayo mag-like react kung na-access nyo na ang ating link sa ating Word O Coaster. Okay. Naka-like react na si Henry, si Mark. How about JM and the rest? Okay. Okay, so na-access naman na lahat, no, yung ating link for our first activity. So, ang unang prompt ng teacher para sa ating Word O Poster ay ayan. Ang unang prompt ay isang bagay na importante sa pamimili. Muli, ang prompt ay isang bagay na importante sa pamimili. Yan, maaari nyo nang ilagay ang one word sa ating Word O Poster.
Na-access ba na lahat or nakapaglagay na ba ang bawat isa? Yes, Althea? Teach, yung nakalagay lang po is thanks for joining. Okay. So, wait for a while. Ayan, so mukhang nagkaroon ng expiration sa ating link, no? So dahil nagkaroon ng expiration sa ating link, maaari nyo bang ilagay na lamang sa ating chat box yung mga naiisip, yung word na iisip nyo pag sinasabi natin na mga importanteng bagay sa pamilya. Ayan, ilagay na lamang sa ating chat box. Yan. So, maaari nyo nang ilagay ang inyong mga one word patungkol sa importanteng bagay sa pamilya. Yan. Meron ako nakikitang produkto, negosyo, consumer, ayan, may presyo din, seller, ayan. Ayan, how about the others? Ayan, mamimili. Okay, ano pa? Ano pa? Sino pang hindi nakakapaglagay? Ayan. So, meron ako nakita dito na kalidad ng produkto, pera, consumer, negosyo, presyo, seller, at mamimili. Ayan. Tama naman yung mga nilagay natin, no? Kasi kapag naisip natin yung mga importanteng bagay kapag mamimili tayo, syempre may isip natin yung presyo at tayo bilang consumer, lalo-lalo na yung pera kasi yung pera yung una nating ginagamit para sa pamimili sa ating sa mga pamilihan. Ayan. So, ayan, maaari ba akong magtawag ng isang estudyante kung bakit kaya iyon yung nabigay niyang word para sa ating unang prompt? Sino ang maaaring magsagot o mag-recite para sa ating unang question? Yes, Mark Justin. Magandang umaga po, teacher. Ang aking sagot po ay negosyo. Sapagkat sa isang pamilihan, isa sa mga aspeto o may kinalaman sa pamilihan ay ang mga negosyo. Pwera pa po sa mga mamimili. Ayun po, teacher. Ayan, so tama naman siya, no? Ayan, yun, tama nga si Mark Justin yun, na kapag isa sa mga importanteng bagay kapag naisip or nakita natin yung pamilihan ay ang negosyo. At sino pa ang maaring magsagot? Nakita kong yes, Jericho. Sa akin po, ang tinype ko po sa chat box ay produkto, kalidad ng produkto. Kasi sa isang pamilihan, kailangan ng produkto kasi ito yung pinaka main na pinag-anuhan ng mga businesses or ng pamilihan. Kasi hindi siya magiging pamilihan kung walang produktong ibinibenta o pinagbibigay sa ibang tao. Yun lang. Thank you po. Ayan, so tama si Jericho, no? Ayan, so mamaya na lang si Althea para sa ating pangalawang prompt. Ayan, so tama naman ang mga sagot at mga naging words na binigay ng ating mga estudyante, no? So para naman sa ating pangalawang prompt at panghuli, ayan, isang paraan para gumamit ng pera ng maayos. Ayan, isang paraan para gumamit ng pera ng maayos. Yan, maaari nyo nang ilagay sa ating chat box ulit ang inyong word. One word. Yan, wala pang nakikita si teacher ha.
Ayan, wais and investment, investing, tama. Ano pa? One word lang, one word. Paano ba natin dapat ginagastos yung mga pera natin? Yan, matipid, matalino. Ano pa? Mapanagutan. Okay. Anitayin lang natin iba na makapaglagay ng kanilang sagot. Wais. Wais. Ayan. So, sa mga nakita kong mga mga inyong mga nilagay na sagot or no word, no, meron lang nagpukaw ng aking attention. So, JM, John Mark, maaari mo bang i-share kung bakit investment or investing ang iyong nilagay sa ating second prompt? Ayun po, teacher. Investing o investment yung aking nilagay sapagkat isa itong paraan kung paano gastusin ng pera na kung saan pagka nilagay mo sa isang negosyo o isang bagay yung pera ay lumalago ito at hindi ka mababawasan kundi kikita ka pa doble kung ano yung kung ano at magkano yung nilagay mo sa isang negosyo. Ayan. So, tama, no? Hindi kasi, importante rin kasi na alam natin kung paano natin pinapatakbo yung pera na meron tayo. Kumbaga, hindi lang tayo basta gastos lang ng gastos. Dapat alam natin kung paano natin paiikutin yung pera natin. And one way for that is yung pag-invest or investing sa iba't ibang mga bagay. Ayan. So, napakahusay, no? Ayan. So, para naman sa ating mga katanungan, no? Naging madali ba para sa inyo na magbigay ng mga one word mula sa ating mga prompt? Or nahihirapan ba kayo sa pagbibigay ng mga words or words sa ating prompt? Yan, sino ang maaaring magsagot or mag-raise hand para sa ating recitation? Yes, Jezebel? Ayun po, teacher, para po sa akin hindi naman po. Since yung mga word po or yung tanong nyo po kanina is naranasan na din po namin and also isa din po kami sa mga mamimili. Kaya po, nung nagtanong po kayo is nakapag-isip din po agad kami ng mga words. Yan, so mahusay, no? Kasi, ayan, tama yung sinabi ni Jezebel na isa na rin kasi tayo sa mga mamimili sa pamamagitan ng pagbili natin sa mga araw-araw. Nagiging madali na lang para sa atin na tugunan yung mga naging katanungan ko kanina patungkol sa mga importanteng bagay na kailangan natin kapag tayo ay mamimili. Ayan. Pangalawa naman, ayan, ano ang natutunan mo tungkol sa sa matalino or sa maayos sa paggamit ng pera? Ayan, mula sa ating second prompt, ano kaya yung mga natutunan nyo or na-realize nyo nung nag-share yung mga kaklase nyo sa ating second prompt? Yan, sino ulit ang maaaring magsagot? Ayan, maaari bang i-try ni Henry na sagutan ang ating pangalawang tanong? Opo, teacher. Kailangan po, based po sa sinabi po ni Jean Mark, is kailangan po maging matalino tayo sa kung saan natin dadalhin yung pera natin and kung anong products or services yung kailangan natin i-consume. And kapag hindi po natin magagastos yung pera natin, is kailangan po natin siyang i-invest para po magagamit pa po natin siya in future use po, teacher. Yan, so tama, no? Super interesting kasi yung naging sagot ni Jean Mark, ni JM kanina, no, na investing. Kasi nga, hindi lang natin ginagastos yung pera natin, bagkus para nag-prepare din tayo nun para sa future sa mga future na gastusin natin kasi hindi naman lagi tayo nagkakaroon ng pera. So, dapat meron tayo laging backup na pera. And one way for that is yung pag-i-invest nga natin. Ayan, so mahusay, no? So, para naman sa panghuli nating katanungan, no?
paano naman natin may papakita yung mga natutunan natin, or for example, yung pagkakaroon natin ng matalinong paggamit ng pera sa ating sa araw-araw na gawain natin or sa araw-araw natin na pamumuhay. Paano natin magagamit yung mga nalagay yung words doon sa ating chat box para sa ating araw-araw. Ayan, so maaari bang magsagot si Errol? Maaari ba magsagot si Errol? Hello, teacher. Can you repeat the question po? Dahil medyo naglalag po yung ano. Okay. So ang tanong ko ay, paano natin magagamit yung mga salita na nilagay natin kanina sa ating pang-araw-araw? Magagamit po natin siya in a sense na dahil nakakaapekto talaga yung sa pang-araw-araw natin ang ekonomiya, lalo sa mga pagbili natin. Kailangan itong mga salitan to katulad ng pagiging wais, pagiging mapanagutan, responsable, para mas maayos natin at mas maibigay natin magawa natin yung pangangailangan natin, yung maibili natin or magamit natin ang ating pera sa pangangailangan lang natin at hindi sa labis na kagustuhan po natin, teacher. Ayan. So, tama yun, no? So, sa mga sinabing, o mga binigay nyo kasing mga salita nun, makita natin doon na dapat hindi tayo padalos-dalos sa pagbibigay or paggagastos ng pera natin. Dahil, ayun nga, ulitin natin, hindi naman kasi tayo araw-araw nagkakaroon ng pera or hindi tayo nagtatae ng pera. Kaya kailangan meron tayong disiplina sa paggamit ng mga bagay na ginagastos natin, lalong-lalo na sa pagbili ng ng pera natin na maaari natin gamitin sa araw-araw. Ayan. So, napakahusay no ng ating mga estudyante sa araw na ito dahil nasasagot nyo ng maayos at nabibigyan nyo ang bawat isa ng mga panibagong kaalaman patungkol syempre sa paggamit ng pera at lalo na sa ating pamilihan. Ayan, so dahil dyan, dadako tayo sa ating pangalawang gawain, ang gastos to the max. Ayan, so wait for a while. Ayan, so isa-send ni teacher ang link ng ating Canva sa ating chat box. Yan. So, ang ating gastos to the max ay, yan, ang pangalawang gawain natin sa araw na ito ay gastos to the max. Ayan. Para sa panuto ng ating gastos to the max, bibigyan ng inyong grupo ng 500 na budget virtually. Hindi siya totoo. Okay? Wala tayong pang Gcash dito. Okay, bibigyan ko kayo ng 500 na budget or na pera bilang mga mamimili. Kailangan nyong magpasya at pumili ng mga produktong bibilhin batay sa hamon ng monopolyo at oligopolyo. Ang grupo na may pinakamalaking perang natira ang siyang magiging panalo sa ating gawain. Ayan. So mamaya, bibigyan ko kayo ng 500 pesos. Again, virtually. And iba-budget nyo yung 500 na yun batay doon sa mga pangangailangan nyo sa mga sitwasyon na ibibigay natin mamaya. So mamaya may mga sitwasyon tayo na ibibigay and kalakip nun yung mga magiging gastusin nyo or yung mga pipiliin nyong gagastusan para sa ating gawain. So, ayan, pumunta muna tayong lahat sa ating link. Ayan, pumasok tayo sa ating link. Ayan. And bago pala ang lahat, igugrupo muna kayo ni teacher sa dalawang grupo at magkakaroon tayo ng breakout rooms. Sa breakout rooms, doon yung pag-uusapan bilang grupo kung ano-ano ba yung mga gagastusan nyo o ano yung mga pipiliin yung choices para gastusan gamit yung inyong 500 pesos na budget. Ayan. So, ayan. Okay. Ayan, so para sa ating group 1, ayan, si Althea sa ating group 1, Althea Cunanan,
Group 2 is si Group 1 is si Recalcar. Group 1, Jericho. And Group 1 is for Errol. Ayan, so maaari na kayong pumasok sa ating sa ating breakout room 1. And yung mga natitira nating estudyante ay papasok na sila sa ating breakout room 2. Ayan, maaari na pumasok sa breakout room yung mga natira sa ating. Ayan. So, papasok tayo sa breakout room. First. Ano, 9:32. Ayan, so babalik na lang tayo. Balik na lang kayo sa main room natin by 9:32. Ayan, so pwede nyo pag-usapan yung mga yung kung ano yung pipiliin nyo na gasoline station and whatsoever. Ayan, so thank you! So, to tayo. Yes, bye. Akala ko kasi muro BSSA lang. Sorry. Hello, di ata kami kasali. Manonood lang. Okay. Sorry. So, puro BSSA lang yung magkakagrupo. Sige, si John na yan. Anong gagawin? Per round ba? May 500 tayo? Yung 500 ata is para sa lahat ng round na yun. Since sa round 1 dapat yung matitira natin gagamitin natin for round 2. Bakla Altea, bakit 50 pesos na lang natira sa round 1? Bakit? Totoo naman Hindi, parang pipili lang ata tayo. pipili lang ba? Yung gagamitin natin. Oo, Bex. Tingnan mo yung sa group 2. Kopyahin natin. Ayan, gumagalaw si Jericho.
charging gadgets daw. Sa tingin nyo, alin dyan yung importante? Sa akin, Explain. yung paggamit ng ilaw. Bakla pwede tayo magkandila. Oo nga, I mean, pwede yung Sige, gadgets. ano na lang tayo. Gadget. Oo, kasi pwede siyang power bank, may pang power bank, ganon. Okay. Kasi may solar naman tayo if ever. Ay. Yaman. Yung electric Yaman pan siya. pwede naman lang, pay na lang. Lagay mo na, Bes! Type mo na siya. Para sa halagang 500, magtitipid talaga tayo Bilisan mo! Lagay mo na. Basta yun yung explanation natin. Go. Taray. Peso sign. Copy mo na lang. Tapos sa round 2, I suggest yung letter B. Ano yung letter B? 45 liters. 45 pesos. Di ba? May promo sila kapag bumili ka ng 10 liters, may libreng 1 liter. Which is there. Di ba lang? Ito ang pinakamura dahil galing ito sa illegal na source. Feel ko na lang, gasoline C. Bibilis Bote-bote. na, anong oras na? Ay, oo. Presyo. Uy, kayo na maglagay. Ano ba? Gasoline B na lang? Wait lang. Explain mo na yan, John, Oo, si John na dyan. Ano ka ba? Ako lang ba-group nyo, guys? Ilang litro yung bibilin? Baka gusto mo i-explain to sa BE. Sila na lang, ganun. Uy, ilang litro yung bibilin? 10 liters daw. Uy, kulang pera. May tanong po kami, teacher. Yes po. Yung buong 500 po ba sa buong round na yun, na round 1 and 2? Hindi. Sa ano yun? Different round, another Okay. 500 ulit. Okay po. Sige, extend natin by 9:35. So, gasoline B na lang. Over naman pala tayo sa tipid sa round 1. Oo nga, okay lang yun kasi may explanation naman. Mas matipid tayo I-invest sa... na lang Okay natin. lang yung huwag mo ba, Yes. Okay na. I have suggestions sa round 2. Go. Sige po. Better since 500 per round, tama. Opo raw. So I suggest gasoline A, yung 48 pesos. So kahit walang libreng 1 liter kasi kung magte 10 liters tayo tapos 48 pesos, mas better siya sa may libreng 1 liter sa gasoline B kasi yung sa gasoline A is sinusure niya na malinis yung makina at matagal maubos yung crudo. And sa gasoline B kasi, we don't know kung galing ba yun sa illegal or kung yung gasolina ba na yun is malinis and maganda sa makina. Ayun. So, yun yung suggestion ko, gasoline A sa round 2. Oo nga, sabi nga ni 'di ba? Ni Jimenez, there's no such thing as free lunch daw. Yeah. Malay nyo yung sa gasoline B, kaya sila may pabonus na 1 liter kasi may halong tubig yung gas nila. Saka hindi siya accurate. Ay, taray. Nag-erase si Isabel. Yes, sabi. Doon din ako sa gasoline A. Kasi sa gasoline B, nakatipid ka nga.
Pero paano pag pumutok yung jeep mo? Ayan, sige everyone, i-finalize nyo na din, balik na kayo sa main room. Thank you! Thank you. Ayan, so nakabalik na ba ang bawat isa or ang bawat grupo sa ating main room? Dito na ba ang group 1? Ayan, so please heart react kung nandito na ang group 1. Ayan, mukha nandito na sila. Nandito na rin ba ang group 2? Ayan, so maaari bang i-present ng isa sa inyo kung ano yung mga naging napili nyo sa round 1 and sa round 2? Maikli lang. Ayan, so sino para sa group 1? Ayan, so sige. Group 1, maaari na kayo magsalita or isa sa inyo. For a very short time, please. Hello po, Ayan, sige. para po sa group 1, ang napili po namin utility is yung pag-charge ng gadget na equivalent to 100 pesos. So yung rationale po namin behind this is pwede po kaming gumamit ng mga power bank to to charge yung other devices. So mas makakatipid siya and mas marami na yung usage niya. Kapag kasi gumamit kami ng electric fan, is pwede na kami magpaypay na lang, tiis-tiis na lang sa init, ganon. And then yun sa paggamit ng ilaw, kapag gabi lang naman siya kailangan, so pwede kami gumamit ng mga lampara. And then meron ding mga electric device na di power bank na ilaw. So ganon-ganon na lang, yes. Ayun po, thank you po. So yung natirang pera po namin is 400 pesos. Ayan, so medyo malaki yung natira nilang pera, no? So, yung tama naman na kapag kung wala silang electric fan, mag-power bank na lang tayong lahat. Kasi pwede naman natin gamitin yung power bank para sa pag-charge natin ng phones and other devices. So, ang kanilang naging charging gadgets na lang yung kanilang naging expenses to. So, meron silang natirang 400 pesos. Medyo malaki. Sa group 2 naman, ayan. So, sinong maaaring mag-share ng kanilang naging expenses sa round 1, group 2? Anyone? Yes, Jericho. Hello po, good morning sa ating lahat. Yung naging rationale po namin dito is, inisip po namin yung current po nating na-experience ngayon since naka-online class. Naisip namin na kailangan ng pag-charge ng gadgets para maka-attend sa online class. At syempre dahil maraming yung ginagawa, hindi na rin for me and for us din kasi, medyo rin yung power bank. Medyo short time lang din na-experience. Yung paggamit ng ilaw kasi syempre, paano ko naman gagawa ng mga activities mo kapag walang ilaw? Hindi naman enough ilaw ng cellphone mo para makagawa ng activity. Tapos, kaya naman pinili yung electric fan usage kasi malamig pa naman ngayon yung panahon. Kaya medyo malamig-lamig pa, kaya hindi na kami nag-electric fan. So, ang sa amin is 250 pesos. Yun ang malamig po. Yan. So, para naman sa group 2 na ang kanilang naging expenses ay charging gadgets and paggamit ng ilaw. And ang natitira nilang pera ay 250. So, para sa ating round 1, ang nanalo ay ang group 1 dahil sila ang may pinakamalaking natirang pera na 400 pesos. And para naman sa ating round 2, ako na lang ang magbabasa ng kanilang naging expenses. So para sa group 1, ang ating sitwasyon sa round 2 ay pipili lamang sila sa 3 gasoline station na meron sa kanilang komunidad. Yung gasoline station 1, Premium Giant, ang presyo ng liter nito ay 48 pesos per liter.
And ang catch ng kanilang gasoline station ay siguradong malinis ang makina at matagal maubos ang gas. Next naman ay ang gasoline B, the mid-ranger player. So presyo ay 45 liter. May promo silang kapag bumili ka ng 10 liters, meron kang isang libreng 1 liter. Then sa gasoline C naman, bote-bote, 46 per liter. Pero pinakamura siya dahil galing ito sa illegal na source. Ayan. So para sa group 1, ang kanilang naging sagot ay gasoline A, 10 liters. And ang natirang pera nila ay 20 pesos. Para naman sa group 2, gasoline B, 450 pesos. At ang kanilang natirang pera ay 50 pesos. So para sa ating round 2, ang nanalo ay ang group 2. So we had a tie, everyone. So ayan, so kindly react, clap emoji sa ating emoji button dahil everyone did their great job. Ayan. So para naman sa ating mga katanungan para sa ating gawain na ito, no, para maproseso natin kung ano ba yung mga ginawa natin and paano natin nagawa yung mga pagbabudget natin sa ating pera na binigay natin. Kasi nga, di ba, isipin natin, masyadong maliit yung 500 para para sa panggastos natin sa araw-araw. Lalong-lalo na sa gas ngayon kasi nga, di ba, may possibility na magtaas na yung gas natin. Kaya, kailangan talaga natin na i-budget yung pera na meron tayo. Ayan. So, para sa ating unang katanungan, no? Ano yung napansin yung pagkakaiba mula sa round 1 and sa round 2 doon sa mga sitwasyon natin at sa mga ginastos nyo sa mga ginastos nyo sa pera? Ayan, so ulit, ano yung mga napansin nyo na pagkakaiba mula sa round 1 and round 2 mula doon sa mga ginastos nating pera? Ayan, so sino ang maaaring magsagot? Yes, Henry? Sa round 1 po, pinag-isipan po namin yung pinakakailangan or yung necessity namin as a group. And then yung sa round 2 naman po is yung quality ng product. Ayan. Yan. So tama si Henry, no? So para sa kanilang grupo, inisip nila kung ano ba yung kailangan nila para sa gagastosin nila. Kasi nga hindi naman natin pwede na basta-basta na lang tayo gumastos ng mga pera natin. Kasi nga una sa lahat, limited lang yung binigay na budget, which is 500 lang. So kailangan inisip muna na dapat nila kung paano nila gagamitin yung pera nila, and base nga sa kanila, iisip nila yon gamit sa kung ano lang yung kailangan nila or kung ano yung pinakakailangan ng grupo nila. And so, para naman sa pangalawa, paano naapektuhan ang presyo base sa pagpipilian ng mga mamimili? Or paano naapektuhan yung presyo doon sa mga choices nyo kanina doon sa mga sitwasyon natin? Yes, Mark, Justin? Hello po, teacher. Yung presyo po naging unang batayan namin para tignan kung alin ang magiging o ang pipiliin namin. Yes. So para naman sa kanila, ang naging basihan daw nila ay ang presyo. And so minsan kasi tayo mga Pilipino, hindi tayo basta-basta bumibili kagad. Lalong-lalo na kapag medyo malaki or medyo mahal yung presyo. Yung una natin kasi tinitignan dyan is yung presyo. Yun, kasi parang iniisip natin na sasakto ba to sa pera ko? Bagay ba to? Or like, sakto ba siya? Magiging kulang ba to kapag gantong presyo yung ginastos ko? So, tama yon na presyo yung ginagawa nating batayan para doon sa ating mga gagastusin. Next naman, paano ka naging matalino sa pamimili kahit limitado yung pagpipilian mo sa ating mga sitwasyon? Ayan. So, paano tayo naging matalino sa pagpili ng
sa pagpili kahit limitado. Yes, Mark Justin again. Sa pamamagitan po, teacher, ng pagtingin kung alin ang mas makakabenepisyo tayo sa ganong aspeto. Ayan. So, para kay Mark Justino, para kailangan daw tinitignan natin yung benepisyo. Ayan. Sino yung ulit yung nagtaas kanina? Hindi ko nakita. Si John ba yun? po, teacher. Yes. Yung para sa akin naman po, naging matalino tayo sa pamimili po kahit limitado ang pagpipilian ay pinipili po natin yung pinakamahalagang bagay na makakatulong para sa atin po. Salamat po. Yan. So, para din sa kanya na nagiging matalino tayo kapag inaalam natin kung ano yung kailangan natin or yung necessity na nasagot na kanina ni Henry, no? So, tama naman yun na necessity dapat yung inuuna natin kapag titingin tayo ng mga bibilhin natin. Ayan. So, para sa inyong palagay, anong pagpapahalaga kaya ang tawag sa matalinong pamimili or paggamit ng ating mga kailangan? Or ano yung tawag sa atin kapag nagiging matalino tayo sa ating pamimili? Sa tuwing tayo ay mamimili sa pamilihan. Yes, JM? Siguro po yung pagiging responsableng consumer dahil inaalam muna natin yung mga dapat nating bilhin at inaalam natin kung sasapat ba yung pera natin sa mga bibilin, sa mga bagay na bibili natin. Like inaalam natin ano ba sa mga binibili natin yung needs and wants para nang sa gayon yung pera na binabudget natin is magamit sa tama. Yan. So, tama si JM, no? Kailangan ang tawag sa pagpapahalaga na meron tayo kapag nagiging matalino tayo sa pagkonsumo ay isang responsableng consumer. Kasi nga, kung responsableng consumer ka, alam natin kung para saan or hanggang kailan lang dapat tayo gagastos sa mga pera na meron tayo. Lalong-lalo na kapag limitado lang yung pera na meron tayo. Kasi nga, kung responsable ka sa pera na meron ka, di mo yun basta-basta gagastusin kaagad on a spur of moment. Sorry to cut you short, but time is up. Thank you. Okay, good. Okay, maybe we can have like a minute or so for each evaluator to give us the most essential comments that they can give to our demo teacher that would really help him in the coming demos, no, sa Jordan niya as a pre-service teacher. Okay, let's stick to just 1 minute for each one so that we can accommodate the evaluators. Go ahead, please. Harvey, can you call on them? Because I don't have Sige. a way of finding Okay out po. who they are. Sige Thank you. po. Okay pa. So, una na lang po, Prof, si Jean Mariel na lang. Thank you po. Okay, sige. And we hope na hindi uulitin ng susunod na evaluators yung point na yan. Meron pa siya ibang sabihin iba. Sige, we're ready to listen, sir. Thank you. Good morning po. Audible po. Yes po. So, yung napansin ko lang po dun sa demo ni Teacher Harvey, yung mga bagay po na pwede niyo pa pong i-improve is yung pagsasabi niya ng mga kasi pinade-dead-end po yung yung learning. Kumbaga, pwede naman po yung dire-diretso na salita lang. Pero it's hard kasi first time yata po mag-demo sa teaching ni Harvey. Next naman po is yung i-avoid din po yung maaari ba akong magtawag ng student. Kasi kapag gano'n, paano kapag sinabi nila na ay ayoko sumagot, yun. Kumbaga dapat direct mo na silang tatawagin. Okay. Kumbaga may tatawagin ka agad na specific na student na mag-re-recite. Tapos, siguro Before that, last sorry na to cut you short. Jean, we're good with that. Sorry to cut you short kasi may kasunod kami demo teaching kaya sobrang binabudget naman yung time namin. So, noted on that, the moments
comments ni Harvey at saka kung maaari bang sumagot. Tama ka naman, kung ayaw niya, so wala kang choice. Okay, so can we have also, since you are experts in your field as AP students, right Harvey, no, mga AP teachers, majors to, no? We are so excited to hear from you, like in terms of like the content or the activity used by the teacher. Can you comment on that? Anyone from the two remaining evaluators? Prof, siguro si Dan na lang po, Prof. Go ahead, thank you. Okay, good morning. Hi, good Good morning. morning. Ngayon. So, sa activities niya naman po, good that varied yung activities niya. Yung ikalawa niya po activity na gastos to the max, maganda po yan kasi nakikita yung response ng bata for their responsible decision making. Katulad ng sinagot po ng isa pong student na nababalance yung wants and needs ng isang family batay doon sa situation. However, mas lalabas pa po siguro yung magiging values ng bata po kung nag-probing question pa po si teacher. Like, bakit kaya mahalaga na piliin yung needs and wants? Ano ba yung makukuha bilang isang pamilya kapag nagkaroon ng ganong span kung pipiliin natin yung wants or needs natin. Tapos, yun lang naman po. Tapos sa activity rin naman po, meron naman po siyang mga backup plan kapag yung bagay po na there are undesirable things na nangyari po. Yan. Okay. Yun lang. Agree with you totally, no, Gia, because a probing question is really important, especially so kapag hindi nakuha yung tamang sagot na expected ng teacher. Hindi nagpo-probe yung teacher na para mas lumalim. And also, we saw the preparedness of the teacher kasi sabi mo nga, may backup plan. Okay, let's have the last one, please. Hello po, good morning po. Sana po rinig po ako. Sa side po ng field or sa content po ng AP, I would like to commend Teacher Harvey po sa pagpo-provide ng timely examples lalo na po sa usaping economics. And doon naman po sa avoid, yung giving blurry instruction po hanggat maaari po sana state na po kung individual ito or groupings para po hindi magulo sa end ng student. And avoid dead air po para po hindi din po mawala on track si student sa klase. Ayun lang po. Okay. So you totally agree with the sufficient yung kanyang activity. We're talking about the main activity to more or less give the students ideas about the topic that he's going to discuss. Is that correct? Good enough, Yes, right? po. All right. Maraming salamat. Okay. I'll also give my comment. Okay, so quick lang naman din to, mag-comment sa teachers, as a teacher. Okay, I'm looking at your lesson plan right now and at the same time I'm typing my comments. So you made use of a template, no? Republika ng Pilipinas, Department of Education. That should not be use a logo. I don't know kung nakikita yan ng mga evaluators natin, ano? So you don't use that for your demo teaching since di pa naman tayo galing sa DepEd. Okay? So, do not use the logo of the DepEd or any school. Kasi dito, fiction logo eh. Di ba? Logo talaga to ng, sino pa ito? Agustin del Norte. Tama, Harvey? Yes, po, Prof. Alright, Yes, okay. po. Sige, thank you. Next is inconsistency sa language use. Ano? Meron pa ditong mga mga like needs, ang bilis naman siguro yun i-translate in Filipino. So consistent lang tayo dapat din sa language na ginagamit natin. Ano? So yun yung mga nakikita ko dito like effort or needs. Ganun. Pwede pa naman natin yung i-translate. Okay? I would say very impressive yung IMs, ang linis. You know, that would tell a lot about the teacher, no? Sa paggawa ng IFs. Maganda yun, ano? Waiting ako dun sa word o coaster. Kaya lang, link expired. O calling all the BE majors who are here, make sure na hindi na-expire ang link nyo. Okay? Kasi buti na lang nag-back up si teacher. And then after the word o coaster motivational activity, nag-Q&A's teacher. Dito, medyo kinabahan na ako sa motivation pala. Ang haba-haba ng oras na ibinibigay, palagay ko hindi na imagine masyado ng guro kung paano ibabudget yung time niya in such a way na makakaabot siya sa abstraction. Sobrang nalungkot ako dito kasi lumabas lang parang ang teacher ay
naging BE major lang, hindi AP. Kasi hindi nabigyan ng justice yung discussion about AP. I think that the time that we have is enough already. Kung hindi lang siguro medyo mabagal yung facing ng pagtanong ng teacher. Mabait yung teacher eh. Napansin niyo ba yun? Masyadong mabait yung teacher. Maluma na yung teacher na. So okay naman yun, ano? Kasi nag-Q&A naman dun si teacher. Kaya lang siguro, pag nag-Q&A, mabilisan lang, especially pag sa motivation part pa lang, kasi meron ding tendency si teacher na pagka may sinagot yung bata, pinapalawak pa niya. So, ibig sabihin, pumapasok na rin yung abstraction doon. Kaya, nakakapag-consume tayo ng time. Okay? So, next we have yung prompting ulit. Yung meron ka doon sa LP mo na question, kaya tatanong ko, is this a question? Kasi yung sunod na prompt, isang paraan para gumamit ang pera ng matalino. Hindi ko alam kung yan ba ay question or statement or what. So, siguro lang kapag questions naka-cluster together, ito yung question 1, 2, 3 para mas madaling makita ng evaluators nyo or future co-teachers or even principal or coordinators that would come and see your LP. Okay? So, yun. And then, again yun, nag-abstract after each question. Now, pagdating doon sa panlinang na gawain, very good at yung sa breakout rooms natin. Okay, malinis naman siguro yung baba ng teacher ng direction niya. The sense of humor din si teacher na sinabi niya, this is not a real 500 but I cannot send it through GCash. So, medyo nag-lighten up tayo. But then again, too much time was given to this activity. Nag-agree ka ba doon, Harvey? Medyo ang tagal natin dito sa activity. Doon nagta-time check ako, parang ilang minutes na lang, 6 minutes na lang na ang allotted sa'yo para sa iyong processing question, which is, I think, the highlight of your demo teaching. Okay, so pagdating naman sa processing question, ang unang mong tanong, ano napansin niyo sa pagkakaiba mula sa round 1 and 2? Okay? Hindi nakuha yung sagot eh. Di ba ang sinagot niya necessity, but you were expecting an answer na sa round 1, yung kumpanya po, isa lang ang pagpipilian. Sa round 2 naman po, maraming pagpipilian. Pinabayaan mo na yan, pumunta ka na sa topical question number 2, which should not be. Kasi nawawala yung question na para sa topic. Naging values ed questions lang to. At sunod-sunod na ng values ed question yung lumabas doon, no? Hindi lumabas yung dalawang klase ng market ba tawag niyo doon? Tama ba? Yes po, Pro. Oo, walang lumabas na ganun at all. Okay, so medyo nalungkot ako doon kasi walang topical question. Parang change natin yung AP. Nag-value question ka na. Like, paano ka magiging matalinong mamimili kahit limitado ang pagpipilian? Okay, sumagot si Mark ng benefits, tapos may sumagot ng pinakamahalagang bagay. Pero dito ka sabi mo dito ka you intend to have the value here. Responsable pagkonsumo. Tama ba? Dito ba? Sa number 5? Sa 6 po, Pro. Okay. Sige. Yung anong pagpapahalaga ang kailangan sa maingat na paggastos. Okay. So parang very bright, matalino yung mga estudyante mo, kaya na-pick up nila yan. Pero kung susundan mo yan talaga, halimbawa from, yung sinasabi ko, minsan meron silang binibigay na answer na hindi yun yung ina-expect mong answer. Tama, no? Kasi binigay ni Mark benefits, hindi yun yung ina-expect mong answer. Yun ba yung ina-expect mong answer? Hindi po, Prof. Actually, Prof, yung sa value question ko po, ina-expect ko po nilang sagot. Pagtitipid po. Yun nga sa LP mo, pati na sa objectives mo, responsable yung pagkonsumo. Okay, so, although nag-valuing question ka, siguro mas may improve pa yan. At yun, katulad na sinabi ko, mag-i-add na ako dito, ay yung abstraction, hindi siya inabot. Okay, so siguro time management lang. Okay, on behalf of my class,
Maraming salamat sa aming mga evaluators, especially so sa mga participants din namin na nandito at tumulong kay Teacher Harvey para maitawid niya ang kanyang demo teaching with values as an AP teacher, integrating values of, hindi ko na alam ko ano, responsible na consumer or pagtitipid. Maraming salamat po. Thank you very much. Thank you, teachers. Thank you po. Thank you po, evaluators and Thank you. participants. Okay. Thank you. We're now ready for Miss Teacher Huida.